Magandang umaga! Ngayon, ating tatalakayin kung ano nga ba ang NSTP at layunin nito. Ngunit bago yan, National Service Training Program ay mandataryong programa para sa mga mag-aaral sa kolehiyo dito sa Pilipinas. Ayon sa batas na RA 9160. At ngayon, atin naman tatalakayin ang mga layunin dito. Ano? Tara! Bilang estudyante, alam natin lahat na kailangan natin kunin ito upang makapagtapos. Pero saan nga ba nagsimula ang NSTP? At bakit hindi na lamang ito ROTC tulad ng dati? At ano nga ba ang pinagkaiba ng tatlong bahagi nito? At sa video na to, tutuklasin natin ang kasaysayan, pagbabago, at tunay na programa ng nag-uugnay sa atin bilang kabataan at tagapaglingkod ng bayan. ang kasaysayan ng ROTC. Ang pinagmula ng ating pambansang serbisyo sa kolehiyo ay nagsimula pa sa panahon ng Espanyol. Noong 1762, itinatag ang Universidad Literaria de Filipinas, kung saan isinasama ang pagsasanay militar ng mga mag-aaral noong kailangan ng ating bansa ng mga tagapagtanggol. Ang kating ang mga Amerikano noong 1912, siya ay pinatutag ang ROTC sa Universidad ng Pilipinas. Ito ang pangunahing pagsasanay ng mga kabataang lalaki upang handa silang ipagtanggol ang bagong lipunan. Tapos ng ikalawang digmaang pag-native ng ating kalayaan, nanatiling sa pilitan ng ROTC. Sa loob ng 80 taon, ito ang tanging paraan upang mapanatili ang mga estudyante at kanilang responsibilidad sa ating bahay. Ang krisis noong 2001. Ngunit, noong unang bahagi ng taong 2001, mas buong ang matinding ito. Isang estudyante ng Universidad ng Pilipinas sa Los Baños na si Mark Wilson Tua ay namatay matapos na binungyang ang realidad at pangakuso ng kanilang ROTC. Ang kanyang pagkawala ay nagpaalab sa damdamin ng mga kabataan. Libo-libong estudyante ang nagprotesta. Gusto naming maglingkod, pero hindi sa paraang mapang-api, walang pagpili at lumalabag sa ating dignidad. Naging malinaw ang pangangailangan. Kailangan nating baguhin ang sistema. Kailangan nito ng puso, pagkakapantay-pantay at pagpili. Ang simula ng NSTP at Republic Act Noong 1923, 2002, nilagdaan ang batas ng Republic Act 9163 o ang batas na nagpabago sa lahat. Pero ang layunin ng batas nito ay palakasin ang pagmamahal sa bayan at maging isang mabuting mamamayan. Pangalawa, binibigyan ng pagkakataon ang mga estudyante na pumili sa kung anong paraan nila gustong tumulong. Pangatlo, inihahanda tayo sa pagtugon ng pangangailangan ng komunidad at ng bansa. At ang panghuli, ginagawa itong inklusibo para sa lahat, lalaki, babae, o kahit anumang kasarian at kakayahang meron ka. Hindi na nakatutungkol sa level. Ngayon, tungkol na rin ito sa pagtutulong at pagbuo ng komunidad ng Pilipinas. Ang tatlong bahagi ng NSTP. Sa ilalim ng NSTP, mayroon tayong tatlong magkakaugnay na bahagi. Pipili ka ng isa na naayon sa iyong kakayahan at puso. Lahat ng tatlo ay katumbas ng halaga. Dahil dito ay paglilingkod sa bayan. Una ay ang ROTC. Kung nais mong maganda para sa pagtatanggol ng bayan, ito ang para sa iyo. Dito, matututo ka ng disiplina, pamumuno, pagsasanay militar para maging bahagi ng sandatahang lakas kung kinakailangan. Bigay-pugay! Unawa ng signal ng peace. Dito ginagawa ang mga proyekto para sa iyong barangay at komunidad. Kalinisan, kalusugan, at pangangalaga ng kalikasan. At ang panghuli ay ang LTO o ang tinatawag na Literacy Training of Service. Kung mahilig ka magbahagi ng kaalaman, ito ang iyong daan. Dito, matututo kang magturo ng pagbasa, pagsulat, at simpleng aritmetika sa mga bata, matatanda, at sa mga patutubong hindi nakapag-aral ng gusto.
NSTP, hindi lang requirements sa college.